Samantala, nababastusan umano ang liderato ng Senado sa resolusyon ng minority senators na nanghihikayat kay Senador Bato de la Rosa na sumuko at magpasailalim sa kustodiya ng otoridad sa harap ng ICC warrant of arrest. Inimbestigan na rin ng bagong liderato ang umunoy sabwata ng ilang senador para pigilan na makapasok sa Senado nung Lunes si Senador Bato de la Rosa. Mar Gabriel nagbabalik. Our country free, only to righteous way, those solid ranks of gray. Sa pag-awit ng Philippine Military Academy o PMA-HIM, idinaan ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang mensahe na hindi sila papayag na magpaapi sa mga dayuhan. Sa gitna yan ang kinakaharap niyang warrant of arrest mula sa International Criminal Court na walaan niyang jurisdiction sa mga Filipino. Iwa yung puso namin pag kinakanta namin yung linya na yan eh. Kaya reminder ko yan sa kanila. Reminder ko sa kanila na sana I am not appealing for a violent support. I am appealing for a peaceful support para naman makita ng mga gobyerno natin kung hindi nila pinapakinggan yung aking pakiusap na ako ay isang Pilipino na humihingi ng suporta galing sa inyo na dapat sana ay huwag nyo akong ipagkanulo sa mga dayuhan. Yan po ang aking apilas. Sabi ni Bato, nalulungkot siya dahil ilan sa kanya mga kasamahan na senador ang tila nagtataboy na sa kanya. Sa harap yan ng Senate Resolution 395 na inihain ng 5 miyembro ng minority bloc na naghihikayat sa kanya na sumuko at magpasailalim na sa kustodiya ng otoridad. Kasama sa mga nakalagda dito, sina Senators Bam Aquino, Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan, dating Senate President Vicente Soto III at si Senator Panfilo Lacson na naging boss noon ni Bato sa PAOK TF. Ginaganon niya ako. Malungkot ako, nasasaktan ako. Kasi siya ay dati kong boss. Ako nagsilbi ng tapat sa kanya. Lahat ng inuutos niya sa akin, ginagawa ko nung kami ay nasa Presidential Anti-Organized Crime Task Force pa noon. Malungkot lang ako. Dahil yung dating boss ko ay nag-advise sa akin ng gano'n. Sabi ni Lacson, naiintindihan niya ang emosyon at sitwasyon ni Bato. Pero paglilinaw niya, mali ang interpretasyon ni Bato sa nasabing resolusyon. Understanding ko doon, i-exhaust lahat yung legal remedies, judicial remedies. Tapos kung na-exhaust, sinabi na ng court, nag-issue ng order authorizing yung then that's the time na mag-surrender sa voluntarily. Yun. Meaning? Which is not contrary do sa position ni Senate President Cayetano. Di ba sabi niya, once na maglabas ng order ang domestic court, sabi niya, susundin niya. Ang bagong liderato ng Senado, nababastusan daw sa resolusyon ng minorya. Muli ring nanindigan si Senate President Alan Peter Cayetano na mananatili si Bato sa Senado hanggang sa magamit ang lahat ng legal na remedyo. Diba, napaulit-ulit that senators, just like any individual, can exhaust and should be given the ability to exhaust all legal remedies. And then pag na-exhaust lahat, then of course we will surrender them. Usually the senators themselves surrender themselves and we will assist. Ayon kay Cayetano, iniimbestigahan na rin nila ang posibleng sabwata ng ilang senador para pigilan si Bato na makapasok sa Senado noong Lunes. Maituturing daw na criminal offense ang pagpigil sa isang senador para dumalo sa sesyon. Gayunman, nakadepende naman daw kay De La Rosa kung nais nitong maghain ng reklamo sa Ethics Committee. So far, ang sinasabi ng dating Sergeant at Arms at ng NBI Director is that nakita niya yung warrant at coordinated sa kanya. Kaya makikita niyo po, nakakalat ang mga agents all over the Senate yesterday. This is the first time that happened. Hindi po excuse yung akala mo hindi dadating. That senators plotted to keep another senator from attending the session, that's a criminal offense. Samantala, pumalag naman si Senator Pia Cayetano sa akusasyon ni Senator Ping Lacson na sa kotse niya sumakay si Bato noong Lunes para makapasok sa Senado. Agad namang humingi ng paumanhin si Lacson. To put it on record that I sincerely apologize
to our distinguished colleague, Senator Pia Cayetano. That information was relayed to me by a fairly reliable source, no? And if that was a mistake, then I sincerely apologize. I thought I made that public statement because I thought it was just a very not really a serious matter, but because maski saan sumakay si Senator Bato, as everybody would agree, it is of no moment. No? Sa amin siguro, kung malaman namin kay Senator Ligardo pa nakasakay, baka doon pa kami magkaroon ng issue. Pero maski kanino pa siyang nakasakay na sasakyan, lalo na from the majority, sa tingin ko wala naman pong problema, walang issue. Kaya parang inisip ko, tinatanggap ko po yung apology ni Senator Lacson. Wala akong problema sa akin yon. Kaya lang po, ako yung nakikiusap sa lahat ng kasamahan natin na mag-ingat naman tayo sa statements because these are very troubling times. Everybody is so sensitive. Kung sino yung kakampi mo, lahat na ng ginawa niya tama. Kung sino yung kagalit mo, lahat na ng ginawa niya mali. So why would you make a statement that would arouse angry feelings or questions about my credibility or about, anything that would, create any negative implication on your fellow senator? For the record, sa kotse ko sumakay si Senator Bato, as he said. When I talked to him and said, how can I go in the Senate? I was aghast. Senador kayo, bakit problemang pumasok ka? But naisip ko yung commercial ni Amang Parika, yung sabi, sumakay ka pa. Kaya sabi ko, sa akin ka na sumakay. Hindi ba napatunayan natin ang isang kasabihan, Mr. President, Senator Pia, na nagtatali-talinuhan ng matsing, nauutakan pa rin. Salamat po, Mr. President. Mar Gabriel, para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.